Good Manners and Right Conduct, Grade 1. Quarter 2, Week 1. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya. Day 3 to Day 4. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang tungkol sa kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya. Day 3. Mga layunin. Nailalapat ang mga paraan ng kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya, tagapangalaga at nakatatanda. Halimbawa, paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, paliligo araw-araw, pagsusuot ng malinis na damit at pagsisipilyo. At nailalarawan na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, awitin muna natin ang Kung Ikaw ay Masaya. Handa na ba kayo? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Ngayon ay palitan ang salitang tumawa ng salitang pumalakpak at sumunod ay salitang pumadyak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Ngayon ay makinig na mabuti sa sitwasyon na aking babasahin. Si Mina ay mag-aaral sa unang baitang. Tuwing bago at pagkatapos kumain ay naguhugas siya ng kanyang kamay. Tama ba ang kanyang gawi? Sa araling ito, kayo ay inaasahang mailalapat ang mga paraan ng kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya, tagapangalaga at nakatatanda. Halimbawa, paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, paliligo araw-araw, pagsusuot ng malinis na damit at pagsisipilyo. Inaasahan din na mailarawan na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Mga paraan ng kalinisan sa katawan, gaya ng paghuhugas ng kamay, paliligo araw-araw, nagsusuot ng malinis na damit, nagsisipilyo, nagugupit ng kuko gabay ang nakatatanda, nagsusuklay ng buhok, at naglilinis ng tenga gabay ang nakatatanda. Ngayon ay maglalaro tayo. Ang pamagat ng ating laro ay Ako Ito. Sundin ang panuto. Una, magpapahayag ako ng tanong. Kung ikaw ang tinutukoy, ay pupunta agad sa harap ng klase. Ikalawa, sabihin ang Ako Ito. Malinaw ba ang ating panuto? Halimbawa, sino-sino ang naliligo sa umaga? Kung kayo ito, sabihin nyo, Ako Ito. Unang katanungan. Sino-sino ang nagpapalit ng damit araw-araw? Pangalawang katanungan, sino-sino ang ginagabayan ng kapatid para mapanatiling malinis ang katawan? Pangatlong tanong, sino-sino ang nagsusuklay pagkatapos maligo? Pang-apat,
Sino-sino ang ginagabayan ng magulang o nakatatanda sa paggupit ng kuko? At panglimang katanungan, sino-sino ang ginagabayan ng magulang o nakatatanda sa paglilinis ng tenga? Kung kayo ang tinutukoy sa bawat tanong, kayo ay magaling. Tayo ay muling maglaro. Ang pamagat ng ating laro ay tugmain. Sundin ang mga panuto. Una, kumuha ng mga kagamitang ginagamit sa katawan para maging malinis. Kung ikaw ang tinutukoy para sagutin ang tanong, pumunta agad sa harap ng klase. Pangalawa, ano ang nakikita mo na larawan? Saan ginagamit ang bagay na nakikita mo? Sabihin ang sagot base sa tanong. Pangatlo, sabihin kung sino ang gumagabay sa pamilya mo gamit ang bagay sa larawan para sa isang malinis na katawan. Unahin natin ang unang larawan. Ano ang nakikita mo sa larawan? Saan ginagamit ang bagay na nakikita mo? Sino ang gumagabay sa pamilya mo gamit ang bagay sa larawan para sa isang malinis na katawan? Tama, ang unang larawan ay nail cutter. Ito ay ginagamit sa paggupit ng kuko. Ano ang nakikita mo sa larawan? Saan ginagamit ang bagay na nakikita mo? Sino ang gumagabay sa pamilya mo gamit ang bagay sa larawan para sa isang malinis na katawan? Tama, ang larawan ay suklay. Ginagamit ito sa pagsusuklay sa buhok. Anong nakikita mo sa larawang ito? Saan ginagamit ang bagay na nakikita mo? Sino ang gumagabay sa pamilya mo gamit ang bagay sa larawan para sa isang malinis na katawan? Tama, ang larawan ay sabon. Ito ay ginagamit sa paglilinis ng katawan. Anong nakikita mo sa larawan? Saan ginagamit ang bagay na nakikita mo? Sino ang gumagabay sa pamilya mo gamit ang bagay sa larawan para sa isang malinis na katawan? Tama, ang larawan ay tabo. Ito ay ginagamit sa paliligo. Ano ang nakikita mo sa larawan? Saan ginagamit ang bagay na nakikita mo? Sino ang gumagabay sa pamilya mo gamit ang bagay sa larawan para sa isang malinis na katawan? Tama, ang larawan ay cotton buds. Ito ay ginagamit sa paglilinis ng tenga. Ano naman ang nakikita mo sa larawan? Saan ginagamit ang bagay na nakikita mo? Sino ang gumagabay sa pamilya mo gamit ang bagay sa larawan para sa isang malinis na katawan? Tama, ang nasa larawan ay sepilyo at toothpaste. Ito ay ginagamit sa paglilinis ng ating ngipin. Ngayon ay basahin ang bawat sitwasyon, sagutin ang mga katanungan. Una, naglaro ka ng buong maghapon sa labas kasama ang iyong kaibigan. Ano ang dapat mong gawin pag uwi mo sa bahay batay sa gabay ni nanay tungkol sa kalinisan? Pangalawang katanungan, napansin ng ate mo na madumi na ang iyong tenga. Ano ang dapat mong gawin batay sa gabay ni ate tungkol sa kalinisan? Pangatlo, maghapon ka sa paaralan. Basa ng pawis ang iyong damit. Pagdating mo sa bahay, ano ang dapat mong gawin? Sa pagkakataong ito, natutuhan ninyo ang mga iba't ibang paraan upang manatiling malinis ang inyong katawan. Natutunan din ninyo na ang gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Panuto, ilarawan ang isang halimbawa ng mga epekto ng pagiging malinis sa katawan para sa sariling kalusugan ayon sa gabay ng pamilya. Ang mabuting epekto ng malinis na katawan ay magaling. Narito ang mga sagot. Ang mabuting epekto ng malinis na katawan ay malakas na pangangatawan, malusog na pangangatawan, pag-iwas sa sakit, makapag-aral ng mabuti, at masayang damdamin. Ipakilala ang iyong sarili gamit na gabay ang sumusunod na mga pangungusap. Ako si
Sabihin ninyo ang inyong pangalan. Na ipapakita ko ang kalinisan ng aking katawan sa pamamagitan ng patlang. Ako ay ginagabayan ni... Sino ang gumagabay sa inyo? Ang mabuting epekto ng kalinisan sa katawan ay patlang. Anong naramdaman mo o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Bakit mahalagang alam natin ang mga epekto ng kalinisan sa katawan? Tandaan, ang kalinisan ay tumutukoy sa pangangalaga, kasanayan o pamamaraan na ginagamit upang manatiling malusog at makaiwas sa sakit. Nailalapat na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan tulad ng malakas na pangangatawan, malusog na pangangatawan, pag-iwas sa sakit, makapag-aral ng mabuti, at masayang damdamin. Nailalarawan na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Ang pagsunod sa mga paraan ng kalinisan gabay ng ating kapamilya ay lumilinang sa pagiging malinis. Ngayon ay dumako tayo sa gawaing ito. Makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na babasahin ng guro. Isulat sa iyong kwaderno ang check kung tama at X kung mali ang pahayag. Una, ang pagsunod sa gabay ni Kuya tungkol sa paglinis ng katawan pagkatapos maglaro ay mabuti para hindi magkasakit. Ang pahayag ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, ang pagsunod sa gabay ni Lola tungkol sa pagsuklay ng buhok pagkatapos maligo ay mabuti para maayos ang itsura. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, ang ipagwalang bahala sa sinabi ni ate tungkol sa paggamit ng malinis na uniforme sa paaralan ay walang epekto sa kalinisan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Sapagkat ang pagwawalang bahala sa gabay ng kapamilya ay may malaking epekto sa kalinisan. Pang-apat, ang gabay ni nanay na magsipilyo pagkatapos kumain ay may mabuting epekto sa ating kalusugan. Ang pahayag ba ay check o X? Tama, ito ay check. At panglima, ang gabay ng nakatatanda sa bahay ukol sa paghuhugas ng kamay bago kumain ay walang epekto sa kalusugan. Ang pahayag ba ay check o X? Tama, ito ay X. Para naman sa gawaing ito, iguhit sa loob ng kahon ang isang paraan ng kalinisan na may mabuting epekto sa kalusugan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Day 4. Mga layunin. Na ipakikita ang kalinisan sa pamamagitan ng palagiang pagsunod sa mga alituntunin sa paglilinis ng katawan ayon sa gabay ng pamilya, tagapangalaga o nakatatanda. At na ipahahayag na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, awitin muna natin ang Ako ay May Lobo. Alam niyo ba ang awiting ito? Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, binili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, binili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Makinig ng mabuti sa aking babasahin.
Itaas ang kamay kung sinusunod mo ang mga salitang gabay ng iyong pamilya. Maghugas ng kamay bago kumain. Gumamit ng malinis na damit kapag nagpapalit. Maligo lamang ng 1 beses sa 1 linggo. Magsipilyo pagkagising. Suklayin ang buhok bago pumasok sa paaralan. Sinusunod niyo ba ang mga salitang gabay ng iyong pamilya? Alin sa mga ito ang inyong sinusunod? Tama ba na maligo lamang ng 1 beses sa 1 linggo? Siyempre, ito ay hindi sinasabi sa atin ng ating kapamilya dahil ang nais nila ay maligo tayo araw-araw. Sa araling ito, kayo ay inaasahang maipakikita ang kalinisan sa pamamagitan ng palagiang pagsunod sa mga alituntunin sa paglilinis ng katawan ayon sa gabay ng pamilya, tagapangalaga o nakatatanda. Inaasahan din na maipahayag ninyo na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Narito ang mga alituntunin sa paglilinis ng katawan ayon sa gabay ng pamilya. Una, maghugas ng kamay bago kumain. Pangalawa, maligo araw-araw. Pangatlo, magsuot ng malinis na damit pagpunta sa paaralan. Pang-apat, magsipilyo pagkatapos kumain. Panglima, suklayin ang buhok pagkatapos maligo. Ngayon ay maglaro tayo. Ang pamagat ng ating laro ay, kilala ko ito. Sundin ang panuto. Una, magpapahayag ako ng tanong. Kung ikaw ang tinutukoy ay pupunta agad sa harap ng klase. Ikalawa, sabihin ang, kilala ko ito. Ikatlo, sabihin kung sino ang gumagabay sa iyo para masunod ang mga alituntunin sa paglilinis ng katawan. Halimbawa, maghugas ng kamay bago kumain. Sino ang gumagabay sa iyo para masunod ang mga alituntunin sa paglilinis ng katawan? Maaring ang sagot ninyo ay, si nanay. Ngayon ay gawin na natin. Una, maligo araw-araw. Sino ang gumagabay sa iyo para masunod ang mga alituntunin sa paglilinis ng katawan? Sabihin ang inyong sagot. Pangalawa, magsuot ng malinis na damit pagpunta sa paaralan. Sino ang gumagabay sa iyo para masunod ang mga alituntunin sa paglilinis ng katawan? Sabihin ang iyong sagot. Pangatlo, magsipilyo pagkatapos kumain. Sino ang gumagabay sa iyo para masunod ang mga alituntunin sa paglilinis ng katawan? Isulat ang iyong sagot. Pang-apat, suklayin ang buhok pagkatapos maligo. Sino ang gumagabay sa iyo para masunod ang mga alituntunin sa paglilinis ng katawan? Sabihin ang iyong sagot. At panglima, maglinis ng tenga. Sino ang gumagabay sa iyo para masunod ang mga alituntunin sa paglilinis ng katawan? Sabihin ang iyong sagot. Tayo ay muling maglaro. Ang laro ay gayahin mo ako. Sundin ang panuto. Una, babasahin ko ang isang alituntunin sa paglilinis ng katawan ayon sa gabay ng pamilya. Pangalawa, ipapakita ninyong lahat ang kilos na nagpapakita ng kalinisan bilang pagsunod sa mga alituntunin sa paglilinis ng katawan ayon sa gabay ng pamilya. Pangatlo, lahat ay sabihing, ako ay sumusunod sa alituntunin ng aking pamilya. Malinaw ba ang ating panuto? Halimbawa, maligo araw-araw ang sabi ni nanay. Kayo dapat ay magpapakita ng kilos na naliligo. Lahat ay sabihing, ako ay sumusunod sa alituntunin ng aking pamilya. Ngayon ay gawin na natin ang mga alituntunin. Una, magsuot ng malinis na damit pagpunta sa paaralan. Kayo dapat ay magpapakita ng kilos na nagsusuot ng damit. Pangalawa, magsipilyo pagkatapos kumain. Kayo dapat ay magpapakita ng kilos na nagsisipilyo. Pangatlo,
Suklayin ang buhok pagkatapos maligo. Kayo dapat ay magpapakita ng kilos na nagsusuklay ng buhok. Pang-apat, maglinis ng tenga gabay ang nakatatanda. Kayo dapat ay magpapakita ng kilos na ginagabayan ng nakatatanda sa paglilinis ng tenga. At pang-lima, maggupit ng mahabang kuko gabay ang nakatatanda. Kayo dapat ay magpapakita ng kilos na ginagabayan ng nakatatanda sa paggugupit ng kuko. Ngayon, lahat ay sabihing, ako ay sumusunod sa alituntunin ng aking pamilya. Sa pagkakataong ito, natutuhan ninyo na maipakita ang kalinisan sa pamamagitan ng palagiang pagsunod sa mga alituntunin sa paglilinis ng katawan ayon sa gabay ng pamilya, tagapangalaga o nakatatanda. Ngayon, ating ipahahayag na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Dumako tayo ngayon sa gawaing ito. Makinig mabuti sa mga pangungusap na aking babasahin. Ipahayag ang salitang mabuti kung ang epekto sa kalusugan ay mabuti at gumawa ng X gamit ang daliri kung hindi. Una, ang paglinis ng tenga ay nakakabingi. Ito ba ay mabuti o X? Tama, ito ay X. Dahil hindi naman nakakabingi ang paglilinis ng tenga. Dapat rin na humingi kayo ng gabay sa inyong kapamilya kapag naglilinis ng tenga. Pangalawa, tumitibay ang aking ngipin tuwing ako ay nagsisipilyo. Ito ba ay mabuti o X? Tama, ito ay mabuti. Pangatlo, hindi ako naliligo pagkatapos maglaro galing sa labas. Ito ba ay mabuti o X? Tama, ito ay X dahil dapat na maligo pagkatapos maglaro galing sa labas. Pang-apat, nagpapalit ako ng damit tuwing umaga lamang. Ito ba ay mabuti o X? Tama, ito ay X. Dapat laging nagpapalit ng damit lalo na kapag pinawisan. At pang-lima, maayos kong sinusuklay ang aking buhok. Ito ba ay mabuti o X? Tama, ito ay mabuti. Nailalapat ang mga paraan ng kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya, tagapangalaga at nakatatanda. Halimbawa, maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Paliligo araw-araw. Pagsusuot ng malinis na damit. At pagsisipilyo. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Bakit mahalagang sumunod tayo sa alituntunin ng ating mga kapamilya? Tandaan, ang kalinisan ay tumutukoy sa pangangalaga, kasanayan o pamamaraan na ginagamit upang manatiling malusog at makaiwas sa sakit. Epekto ay ang pagbabago na dulot ng isang pangyayari. Alituntunin, mga patakaran o tuntunin na nagbibigay ng gabay kung paano dapat kumilos. Na ipapakita ang kalinisan sa pamamagitan ng palagiang pagsunod sa mga alituntunin sa paglilinis ng katawan ayon sa gabay ng pamilya, tagapangalaga o nakatatanda. Natutuklasan na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan tulad ng malakas na pangangatawan, malusog na pangangatawan, pag-iwas sa sakit, makapag-aral ng mabuti, at masayang damdamin. Naipapahayag na ang pagsunod sa gabay ng ating kapamilya ay nagdudulot ng kalinisan sa ating pangangatawan. Para sa gawaing ito, nailalarawan na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Maaari mong isulat ang iyong sagot sa papel. Una, ang pagsisipilyo ko ng ngipin ay nagdudulot ng patlang sa katawan.
Tama, ito ay nagdudulot ng kalinisan. Pangalawa, ang pagpalit ng maduming damit bago matulog ay nagdudulot ng patlang sa katawan. Tama, ang nawawalang salita ay kalinisan. Pangatlo, ang pagsusuklay ng buhok ay nagdudulot ng patlang sa katawan. Tama, ang nawawalang salita ay kalinisan. Pang-apat, ang paghugas ng kamay bago kumain ay nagdudulot ng patlang sa katawan. Tama, ang nawawalang salita ay kalinisan. At panglima, ang pagligo araw-araw ay nagdudulot ng patlang sa katawan. Magaling, ang nawawalang salita ay kalinisan. At para naman sa gawaing ito, makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na babasahin ng guro. Isulat sa iyong kwaderno ang check kung tama at X kung mali ang pahayag. Una, ang pagsisipilyo ko ng ngipin ay nagdudulot ng kalinisan sa katawan. Ito ba'y check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, ang pagpalit ng maduming damit bago matulog ay nagdudulot ng kalinisan sa katawan. Ito ba'y check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, ang pagsuklay ng buhok ay nagdudulot ng kalinisan sa katawan. Ito ba'y check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, ang paghugas ng kamay bago kumain ay nagdudulot ng kalinisan sa katawan. Ito ba'y check o X? Tama, ito ay check. At panglima, ang pagligo araw-araw ay nagdudulot ng kalinisan sa katawan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Ayan mga bata, marami ba kayo natutunan sa ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y naibigan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!